has found its home within me. Now that I've been found in you, that all I am, you all want me to be. 'Cause all I want is more of you. All I want is more of you. Let your presence fall
let your presence, let your presence fall upon us. I wanna see your face to face. Let me live forever, lost in your love. Yeah, 'cause all I want is more of you. And all I want is more of you. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for the scars. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. 'Cause all I want is you. Sing it now. 'Cause all I want is you. Cause all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. And all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Praise God, purihin po ang Panginoon Diyos. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang amazing Sunday para sa inyo pong lahat. Ano man po ang ating po mga pinagdadaanan ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. I am so excited para po mag-preach ngayong linggong ito. Ngayon po, by the way, today is our second installment ng ating June series entitled Victorious Secret. Ano nga po ba yung mga katangian ng mga matagumpay na buhay? Alam naman po natin na lahat po tayong lahat, gusto po natin na magkaroon ng victorious life. Lalong-lalo na po sa yung mga nag-aaral, gusto natin maging victorious yung ating buhay, sa mga nagtatrabaho, sa kanilang mga careers, sa kanilang relationship, sa kanilang mga tinatawag na negosyo, and ultimately sa atin pong buhay bilang isang Christian. Ang gusto po natin magkaroon po tayo ng victorious life, victory over sin, victory over temptation, over doon sa ating po mga pagkakautang. Isa pong buhay na hindi lamang po basta nagsusurvive, kundi talaga nagwawagi tayo sa kabila po ng mga pagsubok, ng mga pressures, and even challenges na pinagdadaanan po natin sa ating po mga buhay. Ngunit ang malaking katanungan, ano ba ang sikreto ng mga taong matagumpay? Ano yung meron sila na pwede po nating matutunan at maranasan upang nang sa gayon, magkaroon po tayo ng tinatawag na victorious life. Sinabi ko po last Sunday na buong buwan po ng June, yan po yung sabay-sabay po nating i-discover. I-discover po natin yung mga biblical traits, biblical principle na magbibigay daan po sa ating tagumpay, sa ating lakarin bilang isang Christian. Now, the question is, yung tanong po na sasagutin natin sa linggong ito is how to develop a winning attitude. Paano ba magkaroon ng matagumpay na pag-uugali? Yung bang attitude na ikaw ay nagtatagumpay,
Now, I want you to open your Bible sa Proverbs chapter, or Philippians chapter 3, verses 12 hanggang 14. Babasahin ko po sa inyo sa ERV, sabi po ng Bible, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ Jesus wants me to do. It is the reason He made me His. Sabi po ng verse 14, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go, but there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Sabi po ng verse 14, I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Jesus Christ to life up there in heaven. Mag-type nga po kayo ng amen kung pinupuri po ninyo ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, context. Ito pong Philippians chapter 3 verses 12 through 14, si Apostle Paul po ay sumulat ng isang liham para po sa mga Christian, sa mga kapatid po natin sa pananampalataya na taga Philippi. Isang church na malapit po sa puso ni Apostol Pablo. Ito pong chapter 3 na to, binigyan niya po ng warning ang mga believers tungkol po sa pagtitiwala sa kanilang mga sariling achievements, sa galing nila, sa mga narating nila, sa kung ano meron sila. Lalong-lalo na po, specifically, binigyan ng diin dyan ni Apostle Paul o Apostle Pablo yung mga religious accomplishments, yung mga nakaraang pong tagumpay. Ibinahagi po ni Apostle Paul sa yung kanyang pong personal testimony na kahit dati siya po ay Pharisee, na impressive, i-share ko po sa inyo yan, impressive yung kanyang spiritual background, itinuturi niya itong basura. Pagdating po sa Philippians chapter 3 verse 18, sinabi niya, itinuri niya itong basura kumpara sa halaga ng pagkakakilala niya po kay Kristo. Now, pagdating po ng verses 12 to 14, naging personal at humble lalo po si Apostle Paul. Inamin niya na hindi pa siya perfect. Can you type that in the chat, hindi perfect? Or hindi pa niya fully nagiging siya kung ano yung disenyo pa sa kanya ni Lord. Pero hindi po siya tumigil. Yan po yung dating ng kanyang sulat. Tuloy-tuloy po siya sa pagtakbo sa kanyang layunin, yung layunin ng Diyos para po sa kanyang buhay. Inamin niya na hindi pa siya tapos sa kanyang spiritual journey, pinili niyang kalimutan ang nakaraan, maging yung mga pagkakamali man o tagumpay niya noon, at patuloy po siya, ginamit niya yung analogy o metaphor pagdating po sa karera, sa race, at patuloy siyang tumatakbo parang isang atleta daw. Tapos nakafocus siya sa finish line dahil gusto niya makuha yung gantimpala na nanggagaling sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Now, sa mga verses po na binasa ko, binigyan po tayo, listen to this very carefully, binigyan po tayo ng sulyap o glimpse sa buhay ni Apostol Pablo. At ipinakita po sa atin sa writings na ito ang isang mahalagang katotohanan. Pakinggan maigi. Na kahit siya, si Apostol Pablo, isang matagumpay na Kristiyano, isang on fire, passionate, matagumpay na apostol, ay meron pa ring bahagi po sa kanyang buhay, personally, yung kanyang personal walk with Christ, na kinakailangang ayusin at trabahuhin. What can we learn from this? Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, marami pa rin po mga bahagi sa buhay natin na kinakailangan pong ayusin at trabahuhin pa para po tayo po ay magtagumpay bilang isang Christian. Now today, tonight, this afternoon, this evening, depende anong oras po nakakapanood sa atin pong mga online services all throughout the social media at all throughout the world, no? Join me po in our topic entitled The Winning Attitude. Can you type that in the chat? The winning attitude. The question is, how to develop a winning attitude? Paano ako magde-develop? Paano ako mag-nurture ng isang matagumpay na ugali o pag-uugali? Number 1, pag-usapan po natin yan. Sabi po ng verse 12, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached the goal, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ wants me to do. It is the reason He made me His. Verse 13, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. Point number 1, if you want to have a winning attitude,
Paano ko gagawin dito? Number one, you need to have a self-evaluation. Number one, self-evaluation. Can you type that in the chat? Self-evaluation. Pag sinabi pong self-evaluation, it is the ability to examine yourself. Para saan ito? Para malaman mo kung gaano ka nakalayo sa iyong lakbayin o ano na ba yung mga latest na achievements mo sa mga goals mo. Importante po na kapag tayo po ay nag-evaluate sa ating sarili, na i-approach po natin yung self-evaluation natin objectively, based on the truth, based on the word, not subjectively. Hindi dahil sa nararamdaman ko ito. Why? Kasi sometimes ayaw natin na harapin yung ating mga sarili. Kasi nga meron tayong mga shortcomings na minsan hindi po natin ito inaamin. Now, may dalawang importanteng components sa self-evaluation. Pakitype nga sa comment section, dalawa. Una, for self-evaluation, for you to examine yourself objectively, number one, it takes honesty. Sabi po ng verse 12, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached that goal. Imagine mo si Apostol Pablo na nagsasalita. Now, ano pwede po nating matutunan dito? Hindi ka gagaling kung hindi ka marunong umamin. Whether ikaw po ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, sa iyong status financially, sa iyong status sa health, sa iyong status with your personal walk with God, hindi ka gagaling kapag hindi ka marunong umamin. Ang unang hakbang for you to develop a winning attitude as a Christian, as a student, as a businessman, is honesty. Honesty. Can you type that in the chat? Honesty. Kapatid, hindi mo kayang baguhin ang isang bagay kung ayaw mong aminin. Let me just give you an example. Parang sa doktor, every time na nagpapa-check up tayo sa doktor, we need to be honest about our true condition. Kapag ka nagpapa-check up po tayo, dapat inaamin natin, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Saan banda yung masakit? Saan mo iniinda? Kapag nagpapa-check up po tayo, dapat honest po tayo. Kasi kapag nagpa-check up po tayo tapos hindi natin sinabi yung totoo tungkol sa nararamdaman natin, chances are, and 100%, most likely ito yung magiging result niyan. Mali ang diagnosis, mali rin ang gamot na i-prescribe sa'yo ng doktor. Ulitin ko, mali ang diagnosis at mali rin ang mape-prescribe sa yung gamot ng doktor. Ganon din po pagdating sa ating spiritual life. If you don't admit the real issue, paano ka matutulungan ng Diyos? Paano ka matutulungan ng pastor mo? Paano ka matutulungan ng leader mo? Kapatid, hindi masusolusyonan ng isang bagay kung di mo sasabihin ang katotohanan. Kung hindi ka magiging honest una sa lahat sa sarili mo. Kapatid, hindi ko nakakahiya umamin. Nakakahiya yung meron ka ng sakit pero nagpapanggap ng okay. Ulitin ko po, hindi nakakahiya umamin. Hindi nakakahiya maging honest. Ang nakakahiya, yung meron ka ng sakit, meron ka ng iniinda, meron ka ng mga flaws, meron ka ng shortcoming, pero nagpapanggap ka rin okay. Kapatid, kung gusto mong lumago, what can we learn from this? Kung gusto mong lumago bilang isang disciple, maging honest ka sa status mo. Honest ka ba sa prayer life mo? Honest ka ba sa life group? Honest ka ba sa status mo sa pag-church? Honest ka ba sa devotion mo? Honest ka ba sa struggles mo? Honest ka ba kung meron ka bang bitterness pa talaga? Honest ka ba kung talagang napatawad mo na siya o hindi pa? Kapatid, ang tunay na matagumpay na Christian, nagsisimula po sa pagsasabi ng totoo. Hindi ka gagaling kung hindi ka marunong umamin. And ang good news, God honors honesty. Ino-honor ng Panginoon ang pagiging honest mo. Why? Because He gives grace to the humble. Pangalawa, una po, it takes honesty. Dalawang importanteng component ng self-examination. Number one, it takes honesty. Pangalawa, it takes humility. Sabi ng verse 13, I know that I still have a long way to go. Kumbaga sa kasabihan po natin mga Pinoy, marami pa akong kakainin bigas na kinakailangan isaing. Ang dami ko pang kailangan matutunan. Alam niyo po, kung meron man sa Bible, isa si Apostol Pablo, ang pwedeng magsabi na, I made it. Isa si Apostol Pablo, bukod kila Moises, bukod kila Joseph, isa si Apostol Pablo ang pwedeng magsabi na, I made it, nagawa ko na. Imagine mo naman yung kanyang profile, Paul of Tarsus o yung Saul of Tarsus.
Ano, saan siya kilala? Nag-stand out siya sa kanyang mga missionary journey, sa kanyang mga mission na ginawa. Theologian, biblical writer, key early church figure yan, sa, lalong-lalo na nung New Testament. Why? Because 13 epistles ang kanyang naisulat at ito po ay nagko-comprise, bumubuo po ng 75% ng New Testament. Na-publish niya ang Book of Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon. According at ang family background nito ni Apostle Pablo, according to Acts chapter 22 verse 3, itong apostle na ito was born in a Jewish family in Tarsus of Sicilia. He was a descendant of the tribe of Benjamin. Makikita natin yan sa Philippians chapter 3 verse 5. At ipinangalan siya sa most prominent tribe member, si King Saul. He was born a Roman citizen na meron siyang mga rights at mga privilege na nag-benefit sa kanyang missionary journey. Ang kanyang occupation, isa siyang pariseo, tent maker, Christian evangelist, missionary, scripture writer. Kung titignan natin, pakinggan, ba't ko binanggit po yung mga background ni Apostol Pablo? Kasi kung titignan natin ang track record ni Apostol Pablo, pwede nating sabihin na narating na niya, okay na, garahe na, boundary na, kumbaga sa terminology natin mga Pinoy. However, Paul knew the truth. He had not arrived. Hindi pa siya nakakarating. But was still working towards the ultimate goal. Perfect Christ-likeness. Ang kanyang ultimate goal, maging kawangis ni Kristo, mas makilala si Kristo, at ma-enjoy yung prize sa langit, which is eternal life. Si Paul mismo ang nag-respond sa kanyang sarili mga work. Yung response niya na gano'n, ang dami ko pang dapat gawin, ang dami ko pang dapat i-improve, spiritual maturity po ang tawag doon. And it takes a lot of humility. Kaya, beware sa mga tao. Even baka mamaya nababanggit na natin to. Alam ko na yan, tapos ko na yan, napakinggan ko na yan. Mga kapatid, let us be humble to admit our deficiencies. E-examine po natin ang ating buhay. Ika nga po ni Socrates, an unexamined life is not worth living. Remember, ang tanging paraan para makaangat ay magpakumbaba. At ang tanging paraan para ibaba ka ng Diyos ay magmataas. Self-evaluation is the key to personal growth. Listen to this. It takes honesty and it takes humility para ma-evaluate po natin objectively yung ating spiritual status ngayon. If you want to win in life, as a Christian, self-evaluation is crucial. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Pangalawa, sabi po ng verse 12, I don't mean that I am exactly what God wants me to be. I have not yet reached the goal. Sabi niyo, but I continue trying to reach it and make it mine. That's what Christ wants me to do. Yun yung gusto ni Lord, ni Yesu Cristo, na gawin ko. Hindi yung gusto ko lang gawin. May pinapagawa si Christ, yun yung ginagawa ko. It is the reason He made me His. Yun yung dahilan bakit niya ako ginawang sa Kanya. Sabi ng verse 13, but there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. Sabi pa nga ng verse 14, I keep running hard toward the finish line. Point number 1, self-evaluation. Point number 2, serious effort. Pwede po bang i-type natin sa ating comment section, serious effort? Yung verb po na dyan, na press on, sa ibang version po kasi ang ginamit press on, ay dioko, na ibig sabihin ay madalas natatranslate po ito as persecute. Ibig po sabihin yan dito, to move rapidly and decisively toward an objective. Ibig sabihin may effort, run, press on. The root idea of jokno is to chase. Habulin mo ito. Kaya po sa verse 13a, sabi niya, there is one thing I do. Now, pakinggan niyo maigi. Paul is a specialist. Kagaya po ng isang Olympic athlete, si Paul po specializes in one thing, reaching the goal. Kaya pansinin niyo sa mga verses, mga previous verses, he left the past behind and he reached for the future. Ano po ang pwede po nating matutunan dito? Ang isang tao na nag-e-excel, a man excels when he specializes. Nag-grow
Umaayos, may nahihit na goal ang isang tao kapag ka hindi siya palingon-lingon kung saan-saan. You will excel when you specialize. Dapat ang ibig sabihin niyan, Pastor, dapat may concentration ka, dapat may minamaster ka. If you want to know the secret of Paul's success, it is that Paul had one track mind. Nakafocus siya. Dito niya binubuhos yung kanyang effort. Pakita sa comment section, effort. Bakit ko sinabi ito? Because one of the problems of modern Christianity right now is that many of us can say, hindi ina po natin nasasabi yung, there's one thing I do. Bakit? Marami po mga Christian ngayon, mga modern Christians, nahahatak na tayo ng dami ng mga sa dami ng mga different directions. Isa sa mga problema po ng mga maraming Kristiyano ngayon, yung bihira na magsasabi ng this is one thing I do. Sa dami-dami ng ginagawa sa work, sa school, mga side hustles, sa ministry, sa family, sa social media, ang tanong, ano ba talaga ang priority mo? Si Apostle Pablo, clear po sa kanya, this one thing I do. Focus siya, centered, nakatuon sa goal. Hindi ko sinabing wag mag-aral, wag mag-side hustle, wag mag-ministry, mag-school, pero ang focus na despite sa lahat ng kanyang ginagawa, nakafocus siya kay Christ. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-aaral, nakafocus ka kay Christ. Nagtatrabaho ka, nakafocus yung trabaho mo kay Christ. Nagmi-ministry ka, nakafocus yung ministry mo kay Christ. Focus siya, nakasenter siya doon sa goal niya na mas makilala si Christ para mas maging kawangis na si Christ. Regardless ano man ang ginagawa niya. Tayo minsan scattered tayo. Hinahatak tayo ng mga kung ano-anong bagay. Yung lahat gusto nating gawin, lahat gusto nating sabayan. Kaya in the end, wala tayong natatapos. At kung meron man, at the end of the day, we feel empty. Wala yung fire, wala yung passion kasi hindi natin ginawa yun bilang motivation natin para kay Lord. Sa sobrang ingay po ng mundo natin ngayon, napakatindi, importante po yung intentional ka sa pagfo-focus. Madadala ka po kasi sa agos kung ikaw ay hindi magfo-focus sa yung relationship kay Lord. Importante, tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung one thing na pinapagawa sa akin ngayon ni Lord? Ano yung assignment niya ngayon sa season ko? Kung ako ay nag-aaral, anong assignment ni Lord para sa akin? Kung ako ay nagtatrabaho, anong assignment ni Lord para sa akin? Kung ako ay may pamilya, anong assignment ni Lord para sa akin? If you want to grow as a disciple, as a follower of Christ, as a leader, you need to focus. Hindi mo kailangan gawin lahat. Kailangan mong gawin yung pinapagawa ni Lord at doon mo ibuhos yung puso mo na what to do. Paano ka makapag-focus? Number one, you need to forget the past. Kaya sabi po ng Bible, forgetting what is behind. Listen to this very carefully. Forget the past speaks about mental effort. Pakisabi mental effort. Yung mental effort po na sinabi dyan, ang ibig sabihin po niyan sa Greek ay neglecting, ay nahahayaan na. No longer, wala na akong pakialam dyan. It means, sinasabi lang po ng Greek word niyan, it means dismissing from the mind or paying no attention to. Forgetting in this verse means to stop dwelling on something. Huwag mong tambayan, huwag mo nang masyadong isipin yan. To win the prize bilang runner, dapat dinidispis po natin yung ating mga distraction sa ating mga isipan. Huwag tayo mag-dwell sa mga mistakes. Huwag tayo mag-dwell sa mga past success natin. In this verse, yung verse 13 po, Paul's focus is on forward momentum. Paabante siya. Type mo sa comment section, paabante. Hindi doon sa mga pagkakamali. Listen to this. A person cannot move ahead if his or her thoughts and vision are focused on the past. Kaya maraming hindi nakakausad at nakakaabante sa buhay, sa kanilang relationship, sa kanilang studies, sa kanilang negosyo, kasi nakafocus sila lagi sa nakaraan. Ano ibig sabihin ng forget the past? Hindi ibig sabihin niya na bura lahat sa memory mo. Naaalala mo pa rin siya. Ang forgetting dito, hindi yung nakakalimutan mo na. Ang point dyan, intentional mental effort na sasadyain mo na hindi napansinin na isipin na paulit-ulit yung mga dating bagay, whether success man ito or failure. Si Paul, dati po siyang religious elite. Sinabi ko kanina, persecutor ng mga Christian, pero hindi niya hinayaan na hadlangan yung past niya para lakaran yung kanyang future kay Lord. Paano kung nakafocus siya? Masama ako, ganito yung ginawa ko. Alam mo, hindi siya makakasunod kay Lord kung nakafocus siya dun sa kanyang mga dating buhay.
Kaya kung gusto mo makasunod totally kay Lord sa future and even sa present, kalimutan mo yung dati mong buhay. Hindi ko sinabing wag mo nang i-testify na dati akong ganito, dati akong ganyan, pero wag mo nang babaadan, wag mo nang gawin. Yun ang point dyan. Naiisip mo pa rin siya pero hindi mo na siya ginagawa. Mental effort yan. Ginamit niya yung word na Greek dyan nang ibig sabihin conscious effort. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-abante. Now, ano yung pwede po nating matutunan dito, Pastor? What can I learn from this? How can I put it into practice sa akin pong buhay? Listen to this very carefully. Let go of past sins. Kung pinatawad ka na ni Lord, ikaw din patawarin mo ang sarili mo. Ulitin ko, kung sa tingin mo, naniniwala ka through God's Word, pinatawad ka na ng Diyos, abay, patawarin mo na sarili mo. Huwag kang balik ng balik sa kasalanan na minsan mo nang pinagsisihan. Why? Sabi ng Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Huwag kang mastak sa mga pangalawa. Una, past sins. Pangalawa, huwag ka naman mastak sa mga past victories. Ganito ko dati, ganyan. Kaya hindi, alam mo dati, ang bilis ng ganito, ganito ginagawa ko. Kaya hindi ka na nakakamove forward. May mga bagong binibigay si Lord na mga bagay para magamit mo para mas maging effective kang Christian. Kaya lang ganito kami nung araw. Imagine mo an example sa mga churches. Ewan ko kung inabutan nyo pa yung acetate, yung iba Manila paper. May TV na po, may LED wall na, meron na pong mga projectors. Ang point lang is this. Kaya hindi tayo nakakausad sa buhay kasi pilit nating niyayakap yung mga past victories. Hindi ko sinabi wag mo na i-testify. Ang point, baka yung past victories mo, hindi na siya magiging kagamit-gamit sa mga present na hinahanda sa ni Lord. Pwede ka ma-inspire. Kaya lang may mga bagong gustong ipagawa sa iyo si Lord na kinakailangan mong yakapin. Huwag tayong makontento lang doon sa dati. Magpatuloy pa rin tayo maglingkod. Dati ganito ako. Dati nagsiserve ako kay Lord. Ngayon nagsiserve ka pa ba? Dati nagsishare ako ng Word of God. Ngayon, hindi na. Importante na dati nagsishare ako ng Word. Ngayon, nagsishare pa rin ako ng Word of God. Bitawan mo na yung mga past hurts. Kung nasaktan ka, hindi madali itong kalimutan. Nasaktan ka eh. Pero pwede mo pa rin piliin na magpatawad at mag-move on. Effort. Hindi mo kailangan maghintay na mawala ang sakit para umabante. Minsan, kailangan mong umabante, kailangan mong magdesisyon. And yes, nandun pa yung sakit, nandun, ramdam ko pa yung pain, pero hindi ako magdidwell sa feelings ko, magdidwell ako sa sinasabi ng Diyos, move forward. Kapatid, hindi ka makakapag-move forward kung lagi ka nakatingin sa likuran mo. Forgetting the past, hindi po yan passive. Ito ay spiritual discipline. Hindi, hayaan ko na lang. Hindi, kinakailangan mong magdesisyon. Kailangan mong piliin araw-araw na bitawan yung mga bagay na hindi na dapat dalhin sa future mo sa Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, ano po yung una? Forget the past. Pangalawa, face the future. Sabi ng verse 13, in straining toward what is ahead. Face the future speaks about physical effort. Uy, kanina mental effort. Yung pag-face naman sa future, physical effort naman yan. Sabi ng verb ng Greek verb niyan, epektenomai. To exert oneself to the uttermost, stretch out, straining towards something. Effort yan, hindi lang mental. Physical effort yan. Yung goal mo nakadepende sa grind mo. Bigyan ko example sa physical muna sa secular. Yung goal mo makuha yung diploma mo kung ikaw nag-aaral, nakadepende sa pag-grind mo. Sa pag-aaral mo, sa pagre-review mo. Kasi yun yung standard. Yung goal mo na financial freedom, nakadepende sa grind mo, sa diskarte mo, sa financial discipline mo. Ganon din pagdating sa ating spiritual success. Kinakailangan ng spiritual discipline. If you want to win in life, serious effort is necessary. Seryoso ka dapat sa mga goals mo. Ano ibig sabihin ng face the future? Harapin ang kinabukasan. Yung salitang straining dyan, sa verse 13, sabi, and straining toward what is ahead. Hindi po relax na lakad yan. Nagde-demand po ng straining forward, yung straining toward what is ahead, sa future, hindi po yan relax na lakad. Ay, buti naman. Hindi. Nagde-demand po yan ng buong katawan, buong effort, at buong abante. Para kang sikat na na runner na kahit hingal na,
kahit masakit na, kahit may tindi yung pinagdadaanan, hindi siya umihinto hanggat hindi niya nararating yung dulo. Ganon din po pagdating sa ating spiritual life. Hindi pwedeng chill-chill lang. May panahon magpahinga, may panahon mag-relax, pero sa spiritual life po natin, lagi nakaabang si Satanas para pabagsakin ka, para atakihin ka. Kaya kinakailangan ng disiplina, kailangan ng commitment, kinakailangan ng lakas ng loob. Listen to this very carefully. Facing the future means not just dreaming about it, but pushing forward. Kahit mahirap, push forward. Kahit may resistance, kahit may pumipigil sa'yo sa pagsunod po kay Lord, push forward. Ano pwede nating matutunan pa dito at paano ko ito ma-apply sa aking buhay? Keep pressing on. Type nga natin sa comment section, keep on moving forward. Keep on moving forward. Kahit pagod na ako, may mga seasons po mga kapatid na mapapagod po talaga tayo sa pagsuserve. Pero mag-serve ka pa rin. May mga panahon kapatid sa ating buhay, Kristyano, mapapagod ka mag-pray. Pero mag-pray ka pa rin. Pastor, hindi naman sinasagot ni Lord, mag-pray ka pa rin. May mga panahon sa punto ng buhay natin parang mapapagod tayong sumunod, pero sumunod ka pa rin. Huwag kang hihintong mag-serve, huwag kang hihintong mag-pray, huwag kang hihintong sumunod. Sabi nga po, di ba sa Bible, let us not grow weary in doing good, Galatians chapter 6 verse 9. Kaya set your eyes on the goal. Huwag lang basta-basta go with the flow. Ito kasi ginagawa ng mga social media influencer. Ito kasi yung ginagawa pag buwan ng June. Ito kasi yung ginagawa sa kumpanya namin. Ito kasi yung ginagawa sa school, yung cheating. Ito kasi yung ginagawa sa government, corruption. Ito kasi yung ginagawa sa company, pandaraya. Hindi, dapat may direction ka, dapat counter-flow ka in a positive sense to ha. Kasi ang flow ng mundo, ganito lang gawin mo yan, kung ano nararapat, kung ano gusto mo, kung ano ginagawa rin ng masasama. Hindi, dapat counter-flow ka. Kung ano yung ginagawa nila masama, doon ako sa mabuti. Dapat may direction kang ganun. May vision ka ba sa spiritual life mo? Kaya manalangin ka, Lord, bigyan niyo po ako ng clarity. Lord, give me guidance for the next season of my life. Kaya move forward. Pakita po ulit sa comment section, move forward. Ang pag-move forward, it takes a lot of effort and challenges. Yung facing the future, maniwala kayo, may risk po dyan. Pero kung kasama mo si Lord, kahit may takot, kaya mo. Lakaran mo. Be courageous, for the Lord goes before you. Ang hinaharap po natin mga kapatid, ang future natin, dito pa chill-chill lang. Ito ay physical and mental effort. Buong lakas at tapang at meron pong pananampalataya. Listen to this. Face the future with faith and effort. Manampalataya ka kay Lord, pero wag lang puro faith. Lagyan mo ng action. Push forward because God is already ahead of you. Ito lang po kagandahan sa ating mga Kristiyano. Yung inuutos ni Lord sa atin, bago pa natin marating, nandun na siya. Pangatlong bagay po, pwede po bang palakpakan natin ng ating Panginoon? Pangatlo po, sabi po ng verse 14, I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. Nakita niyo, focus niya from temporal things. So, nagkikreate siya ng expectation doon sa eternal things. May langit, meron akong pupuntahan, may reward. Pangatlo po, paano ko magkakaroon ng winning attitude? Ano po yung una? Self-evaluation. How to develop winning attitude? Self-evaluation. Serious effort. Pangatlo po, yung tinatawag po nating set expectation. Bakit kinakailangan natin mag-set ng expectation? Siya, si Apostle Paul, may ini-expect siya eh. So sa ating pong Christian life, kinakailangan mo mag-set ng expectation. Bakit kinakailangan po natin ng mag-set ng expectation? Type nyo nga po sa comment section, bakit? Bakit kinakailangan mag-set ng expectation? Because there is a prize awaits you. Meron po prize, may reward na nag-aantay sa'yo. Sabi ng verse 14, the prize that is mine. Na doon na sa future, lalakaran mo na lang. Sinasabi po ni Apostle Pablo sa verse na to that he is running for the prize. Tumatakbo siya para sa isang reward. Ito pong reward na to, gumamit po siya ng analogy sa karera. This is the reward presented to the victor in the race. Yung mga nagtatagumpay daw po sa karera, nag-aantay sa finish line yung kanilang reward.
At sinabi niya po, ini-express niya rin po sa kanya mga sinabi na yung pagkukumpleto nitong race na to ay mag-aalaw sa kanya para ma-enjoy po niya yung reward at presensya ng Lord. Nag-iintay yung premyo niya. Kung ikaw po ay nandyan at nakikinig ngayon, gusto ko sabihin sa'yo, naghihintay ang premyo mo sa end ng finish line. Nakakapagod, nakaka-stress, pero may premyo sa finish line ng mga taong sumusunod sa Diyos. Sabi po ng NIRV, I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win. Meron na. Ano ibig sabihin ng the prize dyan, yung premyo dyan? Sa panahon ni Apostle Paul, nung panahon po nila, ang mga atleta po kasi tumatakbo sa harapan ng crowd. Parang sa atin din ngayon, may mga nanonood. At sa finish line po, meron pong crown o premyo o reward na nag-iintay. Ganon din daw po pagdating sa ating Christian life. May takbuhin po tayo, may pagod, may stress, meron pong discouraging moments, nadidisappoint tayo kung minsan, nai-stress tayo, pero sa bandang dulo, meron pong premyo ito. Yung price po na meron sa dulo is not something we earn, ha? Yung bang, kaya ako tumatakbo para magka-reward ako, hindi. Kaya ka tumatakbo kasi para makuha mo lang yung reward mo kasi meron ng ibinigay, parang ganito, may ibinigay ng reward sa'yo si Lord. Hindi ka tumatakbo para maligtas. Ang isang ligtas, isang ebidensya ng naligtas. Kasi ang premyo po dyan, eternal life eh. Hindi ka tumatakbo para maligtas. Ang isang tunay na ligtas, tumatakbo. Bakit? Kasi tinawag ka ni Lord na tumakbo kasi ligtas ka na. Life up there in heaven. A life of eternal reward. Ano pa? Joy in God's presence and ultimate fulfillment. If you want to experience ultimate fulfillment in life, don't chase for money. Don't chase for fame. If you want, ulitin ko po, if you want to experience ultimate fulfillment in life, don't chase for money. Don't chase for fame. Ang hanapin at habulin po ninyo si Jesus Christ. Pastor, paano ko po ito maisasabuhay? Don't quit the race. Pwede po bang i-type sa comment section, don't quit the race. Ang Christian life po, hindi yan sprint na, okay, tapos na, hindi. Marathon po yan, matagalan yan. May mga pagsubok, but stay faithful, stay hopeful. Kahit pagod ka na, keep running. Because the price is worth it. Focus on the finish line. Sa race, hindi pwedeng laging tumitingin ka sa paligid. Pag anong-ganong, saan kaya yung ano ko? Hindi, focus ka dapat sa goal. Huwag kang ma-distract ng problema. Huwag kang ma-distract ng comparison. Huwag kang ma-distract ng mga worldly success. Ang tunay mong goal ay si Jesus Christ at ang goal niya para sa'yo. Remember, the price is eternal. Hindi temporary reward to mga kapatid. This is forever with Christ. Meron pong forever. May eternity with Christ. Kaya every sacrifice na ginagawa mo ngayon para kay Lord, para sa ministry, lahat ng pagsunod mo para kay Lord, lahat ng act of faith mo para kay Lord, may reward yan sa langit. Kapatid, ini-encourage kita ngayon at gusto kong sabihin sa'yo, paulit-ulit, may premyo na naghihintay sa mga tumapos sa kanilang takbuhin kasama si Lord. Kapatid, hindi sayang yung bawat araw, bawat takbo mo, bawat pagbibigay mo, bawat pagsunod mo, bawat pagsasakripisyo mo para kay Lord. Keep running. Stay focused. Your prize is waiting for you. Pangalawa, there is a purpose that will guide you. Napakaganda nito. Una po, bakit need natin mag-set ng expectation? Una, kasi may nag-aantay pong premyo. Pangalawa, may purpose, may layunin na mag-guide sa'yo. Una, ahead, may pricing. Pangalawa, may purpose. Yung purpose mo, na binigay sa'yo ng Diyos, yun yung mag-guide sa'yo. Sabi ng Bible sa ERV, because God has called me through Jesus Christ to life up there in heaven. Alam po ni Apostol Pablo na tinawag siya ng Panginoon para sa isang dahilan. Kaya kapatid, kapag ka malinaw po ang purpose mo, malinaw sa'yo bilang isang Kristiyano ang mission, vision, and passion mo, malinaw sa'yo bakit ka nandirito, may iwasan ng ayawan. Maraming Kristiyano ang umaayaw sa pag-church, sa pag-pray, sa pag-devotion, sa pag-disciple, sa pagbibigay, kasi nakakalimutan nila yung purpose, kasi kung saan-saan palingon-lingon. What is the purpose of my existence?
Hanggat alam mo ang purpose ng iyong existence bilang isang Christian, may iwasan yung ayawan, may iwasan yung pagkikwit, may iwasan yung paglalamig. Pursue your God-given purpose. Tandaan, hindi ka maliligaw kung yung gusto ni Lord yung gusto mo. Kadalasan kaya naliligaw ang isang Christian kasi yung gusto niya yung pinipili niya over sa gusto ni Lord. Kapatid, you were born to win. You can achieve what you believe. Maniwala ka sa salita ng Diyos. And the first place to start is isipin mo ito sa iyong isipan. I can do this because the Lord loves me. I am a child of God. I am blessed. I am restored. Kaya importante po yung ating mga thought pattern. Nagbibigay ng buhay sa kabutihan o sa kasamaan. Kung ano dinesisyonan mo, kaya mo yan as long as kasama mo ang Panginoon. At alam ko, kasama mo si Lord as long as sumusunod ka sa Kanya. Sabi ni Zig Ziglar, you were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. In conclusion, how to develop a winning attitude? Number 1, self-evaluation. Sa self-evaluation, importante yung honesty, importante po yung humility. Pangalawa, kinakailangan po natin ng tinatawag na serious effort. Saan ako mag-e-effort? Sa pagkalimot sa past at sa pagharap sa future. Pangatlo, mag-set ka ng expectation. May nag-aantay na premyo sa'yo at may purpose na mag-guide sa'yo. Sabi po ni C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Marami po siguro sa atin nagsasabi habang nakikinig ka, Pastor, may edad na ako. O sa iba naman, sa mga bata-bata pa, Pastor, ang dami ko na nagawang mali, baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan na yan na hindi mo na kaya, wala kang kwenta, matanda ka na, may edad ka na, ang dami mo ng relationship in the past, puro failure ang lahat ng ginawa mo. Kapatid, never believe these lies. Yung tapos na ako, wala na akong magagawa. Kagaya ng lagi pong sinasabi sa atin, at sinasabi ko, pinapaalala ko po sa inyo, if you're not dead, you're not done. And the best is yet to come. Kaya sabi po ni Winston Churchill, never, never, never give up. Huwag kang susuko, kapatid, sa pagsunod mo kay Lord. Dahil lahat ng sakripisyo mo, pagsunod at paghihirap, dahil sa pagsunod mo sa Lord at sa pagmamahal mo sa Diyos, ay masusuklian yan someday. Philippians chapter 3, verse 12. Let me close with this. I have not yet received all these things. I have not yet reached my goal. Christ Jesus took hold of me so that I could reach the goal. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit marami po tayong kulang sa buhay, marami tayong weaknesses, marami tayong mga shortcomings, kaya pa rin punuin ito ni Lord. Kaya kang patawarin ni Lord. Kaya kang supplyan ni Lord ng sapat na lakas. Aminin mo lang na nagkamali ka. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi na binigay niyo po sa amin. Father, in the name of Jesus, if you're that person na nakikinig ngayon, and if you want to surrender your life to Jesus, gusto mo magkaroon ng meaningful lang yung buhay, o gusto mo magkaroon ng meaningful na life, just surrender your life to Christ. Evaluate mo sarili mo. Be honest. Am I in a desperate moment? Down na down ka na ngayon at walang ibang pwedeng tumulong sa'yo kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabihin mo lang, ang pagtanggap sa Lord ay serious effort. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I believe in the gospel and I confess with my mouth, from my heart, that starting today, I'm gonna follow you. Thank you for your forgiveness. Thank you for your free gift of salvation. Starting today, patutunayan ko na ako'y naligtas sa pamamagitan ng aking buhay na may pagsunod. Restore me, Lord, sa mga kapatid ko na naririto, na bumagsak, sa mga kapatid ko na nagsasabing mapapatawad pa ba ako ni Lord, kaya pa ba? Kaya pa, kapatid. Isuko mo sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon. Lord, I pray for healing. I pray for financial breakthrough. I pray for spiritual breakthrough in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid ko na buong pusong nananampalataya sa inyo at sumusunod sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihan po ang Panginoon. Get ready because next week,
Nasa third installment na po tayo ng ating pong brand new series entitled Victorious Secret, Katangian ng Matagumpay na Buhay. Kung ikaw ay na-bless sa hapon, umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka nakakapanood, i-type nyo po sa comment section, I want to see your names, typing this phrase, I am blessed. Type nyo po yan, I am blessed. I am blessed. Come on, tadtadin po natin yung ating comment section ng I am blessed, I am blessed, I am blessed. Next week, get ready para sa ating pong third installment. This is Pastor Paul of Amazing Hope Crossover Campus na nagsasabing, mahal ka ng Panginoon. God bless.